po yung ladder diagram ng task 1. So, una muna, press natin ang start. So, siya yung magsiset. Then, matitrigger niya ang M0.0, start light, at stop light na nakanat. Then, ang magre-reset naman sa kanila ay M0.4 na then, ang stop naman ay naka-OR tsaka emergency stop. Then, yung pag na-trigger naman ang M0.0, matitrigger naman niya ang conveyor entry. Then, ang magpapatay naman sa kanila ay M0.3. So, pag na-trigger ang transfer left, na naka-OR ang transfer right at loaded, matitrigger naman ang 0.3. Then, pag na-trigger ang pallet sensor, siya yung magsiset. Then, matitrigger niya ang load. Then, ang mag-reset naman sa kanila ay ang loaded. So, pag na-trigger ang loaded, matitrigger niya ang M0.1. Then, ang magpapatay naman sa kanila ay ang M0.2. Then, ang M0.1 ay naka-OR sa loaded. At left entry, pag na-trigger naman ang left entry na naka-OR ang at right entry, sila yung magsiset. Then, matitrigger nila ang M0.2. Then, ang magre-reset sa kanila ay ang conveyor entry. So, ang sunod naman po sa kanya ay pag na-trigger yung low sensor, siya yung magseset. Then, kailangan matrigger ng M0.1 para matrigger ang ating transfer right. So, ang magre-reset naman sa kanya ay at right entry. So, yung high sensor naman natin ay naka-normally close dito. Bale, pag na-trigger ang high sensor, dito siya magpapatay. Siya yung magpapatay dito. So, pag na-trigger yung high sensor, siya yung magseset. Then, matitrigger naman niya ang M0.1 at transfer left. So, ang magre-reset naman sa kanya ay ang at left entry. Then, pag na-trigger ang at right entry, siya yung magsiset. Then, matitrigger naman niya ang conveyor right. Then, ang magre-reset naman sa kanya ay ang stop na naka-OR ang emergency stop. So, para naman sa at left entry, pag na-trigger siya yung magseset. Then, matitrigger niya yung conveyor left. Then, ang magre-reset naman sa kanila ay ang stop na naka-OR ang emergency stop. So, pag na-trigger naman yung high sensor, matitrigger niya ang M0.4. Then, yung low sensor naman ay naka-OR sa ating high sensor. So, yung reset niya ay yung mismong reset. Then, matitrigger niya yung counter. Then, yung pinaka-count niya ay 15. So, dito naman, pag na-trigger ang reset, mabubuhay yung reset light.
ating itatry ang ating FBD kung gumagana ba o nagra-run ng ayos ang ating FBD, ang ating pinaka-program. So, ngayon nasa control ay ako. Kailangan mo tong i-run. Dito siya makikita sa left top corner. Then, punta ka naman sa factory.io mismo. I-run mo tong sorting by height basic. Then, pinutin mo lang tong start button na located siya dito. Then, dapat ang magagawa niya ay magsa-separate siya ng large at small object. So, ito is consider as large, kaya siya napunta sa left. Ito, consider as large din, kaya siya napunta sa left. Then, ito, large din, papunta rin siya sa left. Then, ito naman, ito ang kinoconsider niya as small. So, mapupunta siya sa right. Then, ito naman ang kanyang stop. Then, pag stop, pwede nyo siyang pinutin ang push button ng start para mag-start. Then, for emergency stop naman, pwede nyo itong i-push para sa mga emergency. So, ito yung emergency stop niya. So, ang mangyayari dyan, kapag nakapindot yung emergency stop, ang mangyayari dyan is, hindi nyo mapipindot yung start. Hindi siya mag-i-start kahit anong gawin mo. So, kailangan mo nang pindutin mo muna ulit ang emergency stop, tapos saka mo siya i-start ng panibago. So, nagka-count din siya ng box na pumapasok. So, yan. Pa 8 box na to. Then, 9 box. So, yan lang po. Thank you for watching.